Magandang umaga sa inyong muli. Itutuloy natin ngayon yung ating lesson about ministerial ethics and excellence. Ang daming mga ministers, full-time or part-time, na uhaw sila sa respeto at galang na nagmumula sa mga taong nasa paligid nila. Nagdi-demand ng respect, nagdi-demand ng na maging kagalang-galang sila. So ulitin ko, hindi ninyo kailangan gawin yan. Igagalang ka ng tao kung talagang kagalang-galang ka. Irerespeto ka ng tao kung talagang karespeto ka. At ang respect na ito, ang paggalang na ito, na nanggagaling sa tao, ay mag-uumpisa yon kapag nakita nila yung tamang asal ng isang tao. Dahil tao tayo, na nilikha ng Diyos, ay dapat lang ng asal natin tao, hindi asal ng ibang nilalang ng Diyos. Nilalang tayo bilang isang tao, mayroong mataas na standard morally. Mayroong mataas na standard sa lifestyle, sa character, sa attitude. Dahil hindi tayo kagaya ng mga ibang nilalang na wala silang pakialam sa kanilang, kung ano man yung maisipan nilang gawin. Walang code of conduct, kumbaga. Walang guidelines, walang policies. Ang tao kailangan na yon para siya ay makapamuhay ng maayos. Hindi lamang sarapan ng tao, kundi sarapan ng Diyos. Actually, ang tao, o sabihin natin yung minister, na patuloy na lumalapit yan sa Diyos, na patuloy na lumalapit sa Diyos yan, patuloy niyang na-adapt yung pag-uugali ng Diyos. Kaya, ang isang taong minister man o hindi, once na siya talaga ay napalapit sa Diyos, babait yan. Magiging mabait yung isang taong mapalapit sa Diyos. Kung meron kayong kilala na nagsasabing malapit siya sa Diyos, pero hindi mabait, hindi siya mabuting tao, then hindi sa Diyos na buhay ang kanyang nalapitan. Ibang klaseng Diyos ang kanyang nalapitan. Remember, si Satan natawag din siyang God of this world. Dahil sino mang malapit sa kanya, maaadap ang pag-uugali niya. Yan ay katotohanan na masakit harapin. Pero yan ay totoo. Dahil kahit hindi ka minister, mag-aasal tao ka. At mangyayari lang yun kung talagang ikaw ay napapalapit sa Diyos. Kahit sino sa inyo, kahit obserbahan niyo yung buhay ninyo, once na napapalayo na kayo sa Diyos, pumapangit na din yung ugali ninyo. Once na napalayo kayo sa Diyos, kung mayroon kang asawa, once na ang isa sa inyo ay napalayo sa Diyos, maging yung relationship ninyong mag-asawa, maapektuhan yan. Mapapalayo din kayo sa isa't isa. Kung wala pa kayong asawa, sa pamilya ninyo, sa best friend ninyo, kung sino man yung taong malapit sa'yo, once na ikaw ay napapalayo na sa Diyos, ayaw mong mapalapit doon sa mga kaibigan mo. Ayaw mong mapalapit doon sa mga minamahal mo. No? Or hindi naman natin sabihin totally gusto mong mapalayo sa kanila, pero mararamdaman mo yan na affected ang relationship mo sa tao. Once na affected ang relationship mo sa Diyos, once na pinaganda mo, inayos mo ang relationship mo sa Diyos, gaganda rin ang relationship mo sa tao. No more na lumalapit ka sa Diyos kasi bumabait ka. No more na lumalapit ka sa Diyos, wala nang magsasabi sa'yo kailangan mong baguhin ito, baguhin yan. Dahil yung Diyos na nilalapitan mo, siya na mismo magtuturo sa'yo. Kaya yung mga kulang ng pagbabagong buhay, kulang kasi sa paglapit sa Diyos sa mga yan. At kahit pilitin mo ang mga taong ito, hindi magiging buong puso yung kanilang pagbabagong buhay. Kaya pabalik-balik sila sa kanilang dating buhay. Yung mga napilitan lang na magbago dahil yun ang kondisyon ng kanilang mga nililigawan. Yung mga napilitan lang na nagbago dahil meron silang gustong makuhang magandang bagay mula sa iyo, na kapag hindi sila nagbago, hindi mo ibibigay yon. Yung mga tao ito ay siyang pabalik-balik sa kanilang dating buhay. Kahit gaano nila gustuhin na magbagong buhay, kung hindi nila gagawing magpakalapit sa Diyos, everyday ipupulso nila ang maging malapit sa Diyos. Pag hindi nila gagawin yan, hindi talaga sila babait. O ngayon, alam niyo na ang dahilan kung bakit ang daming ministers na hindi mabait. Ang daming ministers na hindi mabuti ang kanilang pagkatao. Ang daming ministers na yung kanilang asal ay asal hindi mananampalataya. Dahil ang minister, once na napabayaan niya yung kanyang paglapit sa Diyos, papangit ang lahat. Magbabago ang lahat in the negative aspects. So yung lahat ng kanyang buhay, lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Kaya ang paglapit sa Diyos, pampabait. Ang paglapit sa Diyos, pampaganda ng buhay, pang-ayos ng pag-uugali, pang-ayos ng asal. Hindi mo pwedeng ipakita lang na may dala kang Biblia, pero yung Biblia hindi nakikita sa'yo.
At hindi mangyayari yun hangga't hindi ka nagpursu na mapalapit sa Diyos at saliksikin ng saliksikin yung Bibliang pinapakita mo. Okay? So, harapin natin yan na yan talagang katotohanan. O kayo, mga estudyante, once na nakulangan ninyo ang paglapit niyo sa Diyos, baliwala na sa inyo ang pagsuway sa mga policies and guidelines, sa mga rules and regulations. Nung ikaw ay malapit sa Diyos, yung buong pusong paglapit mo talaga sa Diyos, siniseryoso mo yung mga guidelines and policies ng school. Pero once na ikaw ay napalayo na sa Diyos, na-stop na yung paglapit mo sa Kanya, napakadali mo nang suwayin yung mga rules and regulations na dati mong ginagalang at nare-respeto. Dati ginagalang mo, dati nare-respeto mo, then nung ikaw ay napalayo na sa Diyos, ikaw na mismo ang nangungutya doon sa mga rules and regulations na yon. At galit ka na doon sa mga nagpapatupad, samantalang pinapatupad lang naman nila. Ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. Ano na mangyayari kapag malayo ka na sa Diyos? Yan. Muli, gusto kong ibalik sa inyo na o ipaalala na ang ethics ay tungkol doon sa asal ng minister. Kahit gaano kaganda kasi yung tinuturo ng minister, kahit gaano siya kagaling sa kanyang pagpipreach. Dahil may mga ganun talaga, may mga minister na nag-excel sila sa pagpipreach. Ang galing nilang mag-preach. Nag-excel sila sa pagtuturo, as in ang galing nilang magturo. Nag-excel sa specific talent. O kasama dyan yung mga song leaders and music ministers kasi nga ministerial ethics. Kung ikaw ay nasa ministry, kasama ito sa'yo. Hindi lang yung mga pastor na tinutukoy. Lahat ng mga nagmi-ministry. Lahat ng mga may specific job, task sa church. O may ministry sa labas ng church, then you are a minister. At ang isang minister, dapat may ethics. Okay? Mayroong tamang asal. Kasi bumaba ang pagtingin ng sanlibutan sa church kasi hindi talaga kagalang-galang yung mga nagmi-ministry sa church. So kailangan maiangat yon sa pamagitan ng pag-develop ng life of Christ sa atin bilang mga Christian ministers. Dapat nga mas mataas yung standard natin. Dahil Christian tayo, dinadala natin ang pangalan ni Kristo. Kaso mas mataas yung standard ng sanlibutan kaysa sa atin. Kasi ngayon, okay lang. Sumama ka sa music team kahit na ano yung pag-uugali mo. Sumama ka sa kung saan ministry sa church kahit ano yung asal mo. Yan yung nangyari kasi sa church. Pero siguro naman hindi pa huli ang lahat. Kailangan nating itaas yung standard. At ang standard natin is Jesus Christ. Pamarisan si Kristo. Yan ang standard ng Kristiyano at ng manggagawang Kristiyano. Pinapamarisan niya si Kristo. Hindi niya pinapamarisan yung mga magagaling lang na preacher pero ang pag-uugali hindi tama. Nalala ko tuloy si Charles Capps. No? Si Charles Capps dati, hindi niya naintindihan si Kenneth Copeland. Hanggang sa nang na-meet ni Charles Capps, yung mother ni Kenneth Copeland, na napakaprangkang magsalita, then doon niya naunawaan si Kenneth Copeland. Kaya pala, sabi niya, dahil na-adapt ni Kenneth Copeland yung style ng kanyang mother na napakaprangka. At sa kanilang lugar, sa Texas, okay lang na ganun ka. Yung napaprangka mo, yung tao. At normal sa kanila yon na ang dating mo, very sharp. No? Hindi naman lahat sa Texas kasi, pero yung kinagisnan ni Kenneth Copeland na talagang as in, ano siya talaga, yung, alam yung mga lumang pelikula na yung mga cowboy. O, ganun yung kinagisnan ni Kenneth Copeland. Kapanahunan ng mga cowboys. Okay? Syempre matatapang yung mga cowboys. At pag nagsasalita ka, talagang tinitignan nila at inaaral talaga yung sinasabi mo. Kaya pag mag-usap yung mga cowboys, kunti lang yung mga salita. Dahil pag nagsalita, malaman, matatalim. Pero hindi naman lahat ng Americans ay ganon. Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay ganon. Kaya hindi lahat tumatanggap kay Kenneth Copeland.
Dahil hindi lahat ay parehas sa pag-uugali niya. Kasi kung lahat, pare-parehas tayo, no? Lahat pare-parehas tayo. O di say, Kenneth Copeland na lang ang pakikinggan, hindi na pakikinggan yung mga iba. Meron talagang mga ibang tao na ayaw kay Kenneth Copeland pero gusto kay, kay Kenneth Hagin. Mayroong mga tao nga ayaw kay Kenneth Hagin pero gusto kay John Austin, yung papa ni Joel Austin. O sa mga new breed ngayon ng mga preachers, hindi lahat gusto si Joel Austin, pero gusto kay Joseph Prince. O may mga ayaw kay Joseph Prince pero gusto kay David Diga. O ngayon ito maganda na dapat nating aralin. Saan ka ba inilagay ng Diyos? Saan ka ba talaga ipinipwesto ng Diyos? Saang lugar ka ba talaga tinawag ng Diyos? Kasi babagay ka sa culture ng kung saan ka ini-assign ng Diyos. Hindi ka pwedeng punta doon as parang revivalist ang dating mo, nababaguhin mo lahat. Maliban lang kung ang kanilang ginagawa ay mali, ipapakita mo ang standard ng Bible. Pero yung mga style nila ay hindi mo pwedeng baguhin yun. Kung sila napunta sa ibang lugar tapos ma-adapt nilang ibang culture, pwede. Naalala ko tuloy yung mga ibang kapatiran na nagkikwento sa akin na yung lugar na napuntahan nila ay sobrang init, at maalikabok. Tapos yung nakasanayan niya sa ministerial training ay kailangan kung manamit ka talaga ay yung formal. So ang style nila para silang yung sabi ko na parang Jehovah's Witness ang style nila. So naka long sleeve, naka necktie, black shoes, tapos yung formal shoes. Dapat kung sila daw magmi-minister, ganun lagi. Yung lugar na ito sobrang init. Pinilit nilang ganun. At doon pala sa lugar na yun, pag nakaganon ka, galit ang tao sa'yo. Dahil meron silang galit sa mga Amerikano. Style Amerikano yung inadapt niyang damit. So, hindi sila naging katanggap-tanggap sa lugar na yun. Pagdating nila doon, pawis na nga sila. Hindi na nila alam ang gagawin nila dahil sobrang init, tapos malikabok pa. Galit pa yung mga tao sa kanila. Dahil ayaw nila ng style Amerikano. Masama ba yung tao sa lugar na yon? Hindi naman siguro, di ba? Hindi naman talaga masama. At wala rin masamang intention yung mga ministers na ito. Hindi lang sila naging aware sa culture ng mga tao doon. Kung sa lugar ninyo, kung saan kinilagay ng Diyos, ang mga tao doon sanay sa mga malumanay. Pag mag-preach ka, huwag matapang, huwag matalim. Kasi talagang para sa kanila, unethical yon. Na sinisigawan mo sila, isanay sila sa malumanay na usapan, malumanay na pagsasalita. O kung yung lugar na napuntahan mo, okay lang nagsisigawan. Dahil may napuntahan akong ganung lugar. Pagdating ko mismo, sinisigawan yung nanay, akala ko nag-aaway sila. Yun pala, yun ang tono talaga ng pananalita nila. Paaway na tono. Yun, okay lang yung ganun dahil yun talagang culture nila doon. O kung magpipreach ako, pwede akong maging bombastic doon. Pwede akong maging revivalist yung dating ko doon. Dahil sanay sila sa tonong away di ang aking preaching parang kantong preaching. Preaching sa kanto ang style. Pwede. Kagaya ng isang testimony ng kapatiran na pag nag-evangelize siya house to house, talagang as in maingay siya nagpipreach pag nakapunta siya sa isang bahay o mayroon siyang na-corner, ang ingay niya mag-preach. Sa isang lugar na napunta niya, talagang nung siya nagpipreach, mga tao naglabasan. Dahil nakikinig sila sa preaching niya. Pero sa ibang lugar, habang nagpipreach, ang ingay niya nagpipreach, habang nagpipreach siya, may mga sumasagot-sagot. Habang nagpipreach, sa kalagitnaan, lalo pag nag-post yung kapatiran, muwi ka na! Yan, mga sinisingit. Alam na namin yan. Binabastos kasi yung dating ng preacher, bastos para sa kanila. Pero hindi naman bastos yung preacher. Hindi lang aware yung preacher na ito sa culture ng mga tao doon. Yan. So, actually sa akin dati, ganun din. Lahat ng mga preacher na napapanood ko, ginagaya ko. At kahit saan ako, yung style nila, ginagaya ko. Pero ngayon, later na na-realize ko na hindi pala ganun. May mga matatanda pala mga nakikinig na bastos ang dating mo kapag pasigaw ka ng pasigaw na nagsasalita. Sa mga iba naman ay gustong-gusto nila. Siyempre, lalo na kung mahina yung pandinig. Okay, asal. Yung asal ng preacher ay napakaganda na mag-match sa kanyang sinasabi.
Yung asal ng preacher, napakaganda kapag ito'y nagmamatch sa Bible. Yan. Kung ikaw ay preacher, ano ang sasabihin kaya sa akin ng mga tao kung tatanungin ko, kamusta ang ugali ni sister? Kamusta ang ugali ni brother? Kumusta ba si si pastor? Alam niyo kung may tinanong ako tungkol sa pag-uugali mo kung ikaw ay pastor, kung ikaw halimbawa ay minister sa church. Yung pinagtanungan ko, kung siya ay nag-iisip pa ng kanyang sasabihin, then something is wrong talaga sa asal. Kung halimbawa ikaw tatanungin ko sa ibang tao tapos mabait ba siya? Na pagka tinanong ko 'yan sa ibang tao at nag-iisip pa ng kanyang sasabihin kung mabait ka nga o hindi. Then ang katotohanan, hindi ka talaga mabait kasi kung talagang mabait ka, talagang lalabas ka ganun sa kanyang bibig na mabait ka. Kung talagang yun ang iyong naipakita sa kanila. Wala kang maipapalusot noon. Kung tinanong ka sa ibang tao at nag-aalanganin pang isagot ang, mabait siya. Mabait yun. Nag-iisip pa. Hindi ka talaga mabait noon. Alanganin. Alanganin yung sagot nila eh. Kasi kung talagang mabait ka, mabanggit lang yung pangalan mo. Nako. Mabait yun. Sasabihin nila kaagad ng ganun. Napakabuting tao nun. Yun talagang kaagad sasabihin. Kung talagang napakabuti ng ipinakita mo. Akala natin minsan walang epekto ito. Ako. Tingnan natin sa kabilang buhay din kung ano ang ating haharapin. Kasi hindi naman siguro sasabihin ng Panginoon na imitate Christ kung wala itong value sa kabilang buhay. Dito sa 1 Corinthians 11. Yung asal, asal, kahit sabihin natin asal Kristiyano, kasi ang minister dapat nga, yung asal niya, asal Kristiyano. Ala naman minister tapos asal hayop. Hindi naman masagwa pagka gano'n, di ba? So, asal Kristiyano, kasi ikaw ay ordinary believer or minister, dapat lang na mag-asal Kristiyano ka. Ano bang ibig sabihin natin pag-asal Kristiyano? Ito, 1 Corinthians 11, verse 1, sabi niya, I am so glad that you always keep me in your thoughts and that you are following the teachings I pass on to you. You are following the teachings. Gusto kong tingnan sa ibang translation. It's King James, New King James Version. Na sa totoo lang, sa lahat ng mga kakilala kong mga ministers, wala sa kalahati yung makikita mo talaga ng Christ-like attitude. Iba sa kanila mayroong pain and hurts sa kanilang emotion, kaya naapektuhan yung kanilang ugali. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. Ano yung word tradition dito? Hindi naman talaga tradisyon, kundi yung life of Christ. Yung nakasanayan na ni Apostle Paul na gayahin yung buhay ni Kristo. Okay? Kaya sa atin, kaninong buhay ginagaya natin? Kaninong lifestyle yung ating ginagaya? Okay, dito pa tingnan natin sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Verse 1. Ephesians 5, verse 1 and 2. Sabi niya, imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Sino raw yung gagayahin natin? Linaw, imitate God. Bakit kailangan natin imitate ang God? Kasi we are created in the image of God talaga. Talagang intended ng Lord na tayo ay mag-aasal ng katulad ng kanyang asal.
Intention niya talaga yan kung bakit niya tayo nilikha nang ayon sa kanyang huwangis. Dahil ang kanyang expectations about sa atin, ang kanyang inaasahan sa atin, o sabihin natin talagang pinaniniwalaan, hindi lang inaasahan, ay mag-asal tayo ng katulad niya. Kaya niya tayo nilikha ng ayon sa kanyang huwangis. Ngayon, ano ang feeling ninyo kapag meron kang inaasahan sa isang tao pero hindi nangyari? Inaasahan mo ng isang tao ganito ang kanyang magiging response sa sasabihin mo pero hindi natupad yung inaasahan mo sa kanya. Katulad na lamang ng mga magulang nang sasabing, alam mo anak, ang taas ng expectation ko sa'yo sa pag-aaral mo. Tapos hindi na-meet yung expectation na yon. Anong feeling ng magulang? Nasasaktan, di ba? Palagay nyo, hindi nasasaktan ng Diyos kung ang expectation niya sa atin ay maging kagaya niya. Mag-aasal tayo ng kagaya niya tapos hindi nangyayari. Palagay nyo, hindi nasasaktan ng Diyos. Well, nasa inyo kung nasasagot nyo. Doctrinally, maaaring sabihin natin, alam na masasaktan ng Diyos. Diyos siya. Whatever, yung maging response mo doon, pero it is something you can think about, di ba? Na kung ikaw mismo gusto mong matupad yung ine-expect mo sa isang tao, lalo kung anak mo, di ba? O maaaring sabihin natin hindi nasaktan ng Diyos dahil alam niya kung paano i-handle ang kanyang emotion. Pero palagay niyo, walang disappointment. Nadi-disappoint tayo pag hindi natin nakikita yung asal ng isang tao na ini-expect natin na maging asal niya, di ba? Pero ito ang lagay natin sa isip natin lagi. Ano ba ang purpose ng buhay ko? Dahil kung hindi mo isipin ito, ang iisipin mong purpose ng buhay mo, yung matupad yung mga pangarap mo. O ano ngayon kung natupad yung pangarap mo? Palagay mo, natupad na yung purpose ng buhay mo. Palagay mo, yun ang destiny mo. Pag natupad yung mga pangarap mo, yan ba ang destiny mo? Yan ba ang destiny ng buhay mo? O ano naman ang eternal value niyan kung natupad yung mga pangarap mo dito sa mundo? Alam niyo, kapag nagpursige tayo dito sa mundo, na mag-asal Diyos tayo, yung character ng Diyos ay ma-form sa atin. Pag pinagsumakitan natin yan, sabihin ko sa inyo, makakaroon kayo ng lakas loob na humarap sa Panginoon balang araw. Magkakaroon kayo ng confidence sa Judgment Day. Sa katunayan, sinabi yan ni Apostle John, kapag hindi tayo nag-walk in love, wala tayong confidence na humarap sa Judgment Day. Kakaroon lang tayo ng assurance, confidence na haharap sa Judgment Day kapag nag-walk in love tayo. Walking in love is walking like God because God is love. At kapag nakikita ng mga tao yung love sa atin, ang nakikita nila is 1 Corinthians 13. Hindi mayabang, hindi manluloko, hindi natutuwa kapag may naluloko, hindi natutuwa kapag may masamang nangyayari sa kapwa. Mabait, mabuting tao, mapagpatawad, mapagtiwala. Yung meaning ng love sa 1 Corinthians 13, nakikita sa iyo. At hindi mahirap para sa isang taong i-describe ang pag-uugali ng isang tao. Kung hindi nila ma-describe yung pag-uugali mo, then something is wrong. Meron kang ibang ginagaya. Pero hindi ang Lord. Pero sabi dito sa Ephesians 5, imitate God. So, because God is love, so when you imitate God, you will walk in love. Live a life filled with love, following the example of Christ. And punta tayo sa 1 John. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Tignan natin yung verse 17. Sabi niya, and as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Abay, matindi yan. Nagkakaroon tayo ng
confidence, hindi raw tayo matatakot sa judgment day. We can face Him with confidence, sabi niya, because we live like Jesus. Habang nandito tayo sa mundo, paano natin ginawa yon? By walking in love. Pero minsan binabaliwala na natin, no? Ito ang dahilan kung bakit may mga active Christians sa church natin, takot pa silang mamatay. Dahil takot silang humarap sa Panginoon. At takot sila na mamatay na sa mundong ito kasi mawawala na sila ng chance na magbagong buhay pa. Alam nilang hindi pa talaga nahuhubog ang kanilang buhay. Sa mundong ito, once na hindi nahubog yung love of God sa buhay mo, takot kang pumanaw. Ang magbibigay sa'yo dito ng lakas loob na pumanaw at para harapin ang Creator mo. No? Kasi pag nangyari yon, then maghihintay ka na lang ng Judgment Day. Alam ng tao yan na kapag pumanaw na siya dito, harap siya sa kanyang Panginoon, tapos maghihintay na siya sa Judgment Day. At kapag pumanaw na siya dito, then wala na siyang time to prepare himself or herself na humarap sa Judgment Day. Kaya yung mga tao na hindi pa talaga nagiging Christ-like yung kanyang pagkatao, takot silang mamatay. Ako, takot na takot mamatay yan. Kaya meron silang nervyos. Pag nalaman may sakit, nininervyos na yan. Tumaas ang dugo, mas tataas dahil nininervyos na siya. Pag may nalaman na ganito ganyan, ako, andali nilang manervyos. Kasi alam nila, mayroong connection sa ikawawala ng buhay nila. Anything na mayroong connection sa ikawawala ng buhay nila, natatakot sila. Kasi alam nila, na kapag sila'y natuluyan, wala nang chance para gayahin si Kristo. Pero sa mga talagang nagpupursige na maging Christ-like yung kanilang pagkatao, yan ang mga talagang sa totoo lang sila yung mga masasaya. Kasi yun lang talaga ang magpapasaya sa buhay ng isang tao kapag naging kagaya na niya si Kristo. O sa pamagitan ng character na yon na nabuo sa kanya. From that character, magsaserve siya sa Lord. Masaya yon. Hindi mo na kailangang i-remind pa. Sa totoo lang, yung mga church ministers, church workers na pinapaalalahanan pa. Brother, practice ng ganito ha. Sister, yung practice natin ha. Yung mga pinapaalalahanan pa ng ganun kasi nakalimutan. 100% hindi pa kasi nahubog si Kristo sa kanyang pagkatao. Sarili pa niya ang nananaig. Ang sarili selfish. Ang flesh, no? Ang flesh, sarili lang niya lagi iniisip. Wala siyang pakialam sa iba. Pero pag siya, hindi mo na napapansin, nagre-react na yan. Magtatampo na yan. O kaya ang bottom line dyan, yung mga hindi Christ-like, ang hirap i-handle, sila talaga, katunayan, sila yung problema sa church. Kahit evaluate nyo sa church ninyo, sino yung mga naging problema doon? Simula sa unang nag-a-attend ka sa church nyo hanggang sa ngayon, anong mga naging problema? Sino yung mga taong involved sa naging problema sa church? Malamang sa malamang, yung mga immature, yung mga hindi pa na-develop ang Christ-like character sa kanila. Kaya kung ayaw mo maging problema sa church, magpursige kang lumago katulad ni Kristo. Ang isang minister na hindi na-develop ang Christ-likeness sa kanya, problema sa church, yung pastor nila. Ang daming ganun na church. Ang main problem is the pastor. Nakakaya yun. Ikaw ang leader sa church, ikaw ang problema ng congregation. O sa pamilya, problema siya. Kalahin mo, sa isang pamilya, ang problema ng buong pamilya si pastor. Ito challenge ko sa bawat sa inyo kung tinuturing yung minister kayo. Music minister, children minister, youth minister. Kung tinuturing yung minister kayo, hindi dapat kayo naging problema sa bahay nyo. Hindi kayo dapat naging problema sa pamilya nyo. Pero mangyayari yun kung hindi talaga nahubog yung Christ-likeness sa buhay ninyo. Laking problema ang nasusolve kapag na-develop ang Christ-likeness.
O sa mga asawa, ang isang asawang hindi develop ang Christ-likeness sa kanya, problema yan ng asawa. Problema yan ng mga family members. Kapag ikaw ay isang anak na hindi nahubog ang Christ-likeness sa sarili mo, sa buhay mo, problema ka ng mga magulang mo. Maawa kayo sa mga magulang ninyo. Yung mga magulang ninyo, hindi laging nandyan sila. Nagkakaedad sila. Isipin nyo yun. Na habang nagkakaedad sila na mas madali silang ma-stress. O, tapos kung may nangyari sa magulang nyo, sisisihin nyo yung sarili nyo. Ganda kung sinisi mo yung sarili mo. Ang problema kung sinisi mo yung iba, hindi mo nakita yung pagkakamali mo. O, pero yung pagsisisi mo sa sarili mo, dahil nangyari sa magulang mo yun, ay huli na ang lahat. O, kaya ako sinasabi, dahil halos kabataan kayong lahat ng mga estudyante. Ito pa, sana magising tayo sa katotohanan. Nasa Rema kayo. Nag-aaral ka sa Rema. Kaya dapat lang na hindi ka maging problema sa loob ng bahay ninyo. Nag-aaral kayo sa Rema, kaya dapat lang na hindi kayo magiging problema ng pastor ninyo o problema sa church leaders ninyo. Possible ba mangyari yun, pastor? Possible kung nahubog ang Christ-likeness sa'yo. Pero kung hindi, automatic problema. Oh. Ngayon, ginagawa mo ba dahil lang sa dahilan na yon na hindi ka magiging problema sa bahay at sa church? Sa katunayan, hindi. Dahil yung binasa natin, ikaw ang mamumroblema pag hindi mo ginawa yan. Dahil wala kang confidence na humarap sa judgment day. Takot kang humarap sa Panginoon. Hindi ka ready pumanaw sa mundong ito when time comes. Gumising kayo dahil hindi pa huli ang lahat. Sa 1 Peter chapter 2. Meron din akong kilala, no? Ito puri ng puri sa nakikita niyang ugali ng ibang tao. Magsabi ka sa kanya ng pangalan ng tao, yung reaction niya, oh, naku, bait ng taong yan. No? Tapos, titignan ko yung style niya. Napapaisip ako tuloy. Bira naman yung brother na ito. Alam niya palang i-describe yung tao mabait. Bakit hindi niya ma-describe kung mabait siya o hindi? Alam niya pala kung sino yung tao masama, kung sino yung tao mabait. Bakit hindi niya makita yung sarili niya? Bakit hindi niya ma-assess yung sarili niya kung mabait siya o hindi? Huwag tayong maging ganun. Huwag mo nang hintayin na sabihan ka ng ibang tao na ang sagwa ng ugali mo kasi mas masakit yun. Huwag mo nang hintayin na sabihan ka pa. Lalo ko yung nagsabi sa'yo, bagong-bagong believer o unbeliever. Sabihan ka ng unbeliever. Sagwa ng ugali mo, samantalang ikaw ang believer, dapat ikaw ang magsasabi sa kanya yun. Nababaliktad. 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi niya, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you, or suffered for you. He is your example, and you must follow in His steps. Hindi naman siguro mahirap unawain yan, no? Ulitin ko. 1 Peter 2:21. For God called you to do good. Doon pa lang. Dapat magising ka na. God called you to do good. Saan ka tinawag ng Diyos? Sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng tama. O, tanong mo ka agad sa sarili mo. Yung bang mga ginagawa ko sa bawat araw, dito ba nanilinya sa sinabi ng Diyos na for you are called by God to do good? Nanilinya ba dito yung aking mga ginagawa sa bawat araw? O kung hindi nanilinya, di sabihin mo kagad sa sarili mo, mag-conclude ka agad, hindi ako tinawag ng Diyos para gawin ito. Hindi ito ang gawain na dahilan ng aking pagkakalikha. Kailangan ang gawin ko yung kung ano talagang purpose ng Lord kung bakit niya ako ginawa. And that is to do good. Bakit niya ako tinawag? To do good. Sabi niya, even if it means suffering.
Kahit mag-suffer ka pa. Kung ginagawa mo yung calling mo, that is to do good. Sabi niya, He is your example. So, sino bang ginagawa mong example mo sa buhay? Kasi, mas makukopya mo kasi yung isang taong talagang ang sanlibutan, ginamit niya yung term na iniidolo. Which it's a bad term, pero yung ibig sabihin nila ay hindi naman talaga ganun sa iniisip natin na idol. Sila kasi pag sinabi ng iniidolo, ibig sabihin kinokopya mo. Hinahangaan mo. Dahil sa paghanga mo sa kanya, na-adapt mo yung style niya. Ganun yung ibig sabihin nila. Hintayin na lang natin madagdag sa dictionary. Pag sinabing iniidolo, hindi naman talaga kasalanan yung kanilang dinidescribe, yung idol na kasalanan. Idolatry. Hindi. Ang ibig sabihin nila, kasi ganun talaga, ang isang term, habang tumatagal, nag-i-evolve yan eh. Nag-iiba. Nag-iiba siya ng ibig sabihin. Depende sa kung paano ginamit ng tao. Kasi ang dictionary, hindi siya gumagawa ng meaning. Ang dictionary, ang ginagawa ng mga gumagawa ng dictionary, hinahanap muna nila kung ano ang ibig sabihin nun sa mga taong gumagamit ng mga salitang yon. At saka nilalagay yung meaning. Hindi ang dictionary ang nagdedetermine ng meaning. Sinusulat lang ng mga gumagawa ng dictionary yung kung paano nila ginagamit yung salita sa iba't ibang lugar. Kaya kung titingnan nyo ang isang word sa dictionary, ang daming meaning, di ba? Ang daming meaning kasi hindi isang kahulugan ang ibig sabihin nun kapag ito ginagamit ng iba't ibang tao. Yan. So, di ba, word na favorite. Oh. Kung saan natin favorite, isang nasa isip natin. Pero tingnan mo sa dictionary, iba-iba kasi yung paggamit na ng mga tao. Pati yung salitang iniidolo. O, pag sabi, idol. Hindi naman talaga hindi naman talaga idolatry ang tinutukoy noon. Pero sa mga religious kasi, ini-spiritualize lahat. Uy, huwag mong sabihin yan. Kasalanan niya, ina-idol. O, ganyan mga masyadong spiritual na hindi naman talaga naiintindihan ng maraming bagay. Iisang side lang nakikita. O, kaya pag sinabing iniidolo, hindi naman talaga ito sinasamba. Hinahangaan. Mayroong hinahangaan sa kanya. At dahil sa mayroon siyang hinahangaan sa kanya, may na-adapt na siyang pag-uugali. Kaya kung sino yung iniidolo, nakukopya. O, paano mo masasabing iniidolo niya to? Kasi siya lagi yung naiisip niya. Iba yung kanyang pagtrato sa taong yon. Kaya na-adapt niya. So kung ganun tayo kay Kristo, talagang iiduluhin mo siya. Iisipin mo siya lagi. Iniisip mo siya lagi. Iniisip mo ang Panginoon. Binabasa mo yung kanyang buhay sa four Gospels. Binabasa mo yung purpose ng kanyang ginawa sa epistles. Naiisip mo siya lagi. Kaya mo siya makukopya. Kaya sa Bible, yung mind talaga, set your mind on the things above, mga ganon, no? Ay matindi ang pag-emphasize ng Bible. Dahil ang nais niya, siya yung ating laging iniisip. Kasi pag nangyari yon, iniisip mo siya lagi, then eventually, maa-adapt mo yung pag-uugali niya. Kung sino lagi yung iniisip mo, maa-adapt mo yon. O, kaya sinabi yan dito, follow His example. Because He is your example and you must follow in His steps. Follow His steps. Meron ng hakbangin. Kaya alam nyo, kapag patuloy mong kinikilala si Kristo, o makinig kayo mabuti sa sabihin ko, no? Kasi may iwasan ninyo dito ang depression. Kapag patuloy mong kinikilala si Kristo, patuloy mong natatagpuan ang sarili mo. Dahil noon pa man, you are created in Christ Jesus. And in Him, you are complete. Your completeness is in Christ alone. At the more na lumalapit ka kay Christ, at the more na kinikilala mo siya, the more na nakikilala mo ang sarili mo, the more na nahahanap mo ang sarili mo.
Hindi mo mahanap ang sarili mo sa mga pagpunta-punta sa kung saan-saang lugar. Ibang mahanap mo doon, promise. Baka mas mapapasama ang buhay mo doon. Mas lalo mo lang, pahihirapan ang sarili mo. Ang sarili mo, mahanap mo yan kay Kristo. Because in Him, you are complete. At kapag nangyari yun, your completeness in Christ, kapag nangyari yun, magre-reflect yun sa kung paano ka mag-isip. Magre-reflect yun sa kung paano ka magsalita. Magre-reflect yun sa iyong mga gawain. Christ-likeness. Yan ang pinaka-foundation ng ethics. Ang paghuhugutan ng lahat ng mga mabubuting bagay na maipapakita mo sa ibang tao ay si Kristo na nahubog sa iyo. Kaya kahit anong gawin mo sa mga tao, turuan mo magkaroon ng code of ethics. Wala, bumabagsak pa rin sa gawaing Satanas. Mga malalaking companies, may mga code of ethics sa mga yan. Pag ikaw pag nagtrabaho sa mga companies, ang mga iba, i-orient ka sa code of ethics nila. At akala mo sinusunod nila yung ethics, code of ethics na yan. Habang nagtatagal ka doon, maobserbahan mo yan mismo na yung ipinagbabawal ang number 1 violators, yung mga nandoon na matataas ang posisyon. Hindi ka magkakaroon ng tamang ethics without Christ. At ito, maaring masunod nila yung code of conduct nila. Maaring masunod nila yon. Pero may panghihinayang. Lalo kung yung code of ethics nila nasa yung section na tungkol sa adultery and fornication, yung bawal magkaroon ng improper relationships. Maaring masunod nila yon, pero ang laki ng panghihinayang nila kasi hindi natuloy yung gusto nilang mangyari. Or maaring masunod nila yon dahil takot silang mawalan ng trabaho. Iba talaga yung nature mo na talagang ayaw mo ng ganun. Hindi yan bahagi ng aking pagkakalikha. I'm called by God to do good and I'm following the steps of my Lord. Iba yung ganun talaga. Kasi parang nagiging natural sa'yo ang pagkakaroon ng ethics. At kapag ikaw ay nag-apply ng trabaho, kahit hindi ka i-orient doon sa kanilang code of ethics, wala kang gagawing masama doon. Hindi ka magiging problema sa company na yun kasi yung nature mo na yung lifestyle mo na, asal mo na talaga. Nakaugalian mo na talaga. Nakagawian mo na talaga. Pag hindi mo nakagawian, kahit ang daming bawal, yun mismo ang susuwayin mo. Okay, meron pa tayong natitirang 14 minutes. So 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Tignan natin sa verse 6. 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Sabi niya, so you received the message with joy from the Holy Spirit, in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both us and the Lord. As a result, you have become an example to all the believers in Greece, throughout both Macedonia and Achaia. And now, the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia. For wherever we go, we find people telling us about your faith in God. We don't need to tell them about it. Antindi nito. For they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turned away from idols to serve the living and true God. And they speak of how you are looking forward to the coming of God's Son from heaven, Jesus, whom God raised from the dead. He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment. Ito, tinan nyo, malaking challenge ito. Itong mga
mga believers, Thessalonian believers, they are not ministers. Hindi ba kayo, hindi ba kayo na-challenge doon? Mga ordinary members ng isang church. Sabi ni Apostle Paul, ginaya niyo si Kristo. Ginaya niyo ang Diyos. Ginaya din niyo kami. So, ibig sabihin, una sa lahat, si Paul at yung mga kasama yung ministers ay nahubog na si Jesus Christ sa kanila. So, ito ngayon ang kinopya ng mga ordinary believers. Okay? Then, ang nangyari, nung nahubog si Jesus Christ sa kanilang buhay, mas lumaganap ang gospel. Bakit? Kasi kahit hindi na sila mag-preach, importante ang preaching pero may mga senaryo na hindi mo kailangan mag-preach kasi yung buhay mo, preaching na sa kanila. Kumpara sa preach ka ng preach, nalilito na yung mga tao kasi yung pinipreach mo, hindi naman nakikita sa buhay mo. So, ang mga tao nalilito. Alam nyo? When we are preaching, but we are not living what we preach, we are confusing the people. Alam mo ba yun? Na kapag nag-preach ka, yung pinirish mo, hindi naman nakikita sa buhay mo. Hindi ka nakakatulong. Ikaw, masaya ka dahil ganun talaga ang mag-preach. May saya na mararamdaman. Pero, paano yung nakinig? Isipin natin yan. Kaya sa philosophy, ang tawag nila dito is idealism. Dapat more on actions. And related din sa existentialism. Kailangan actions muna. Okay na magkaroon ka ng tamang pag-iisip, okay yan. Pero kung walang actions, wala. Paano nila may isasagawa yung sinasabi mo? Hindi ikaw na nagsasabi, hindi mo kayang isagawa. O di sa isip nila. Hindi pala. Mahirap pala eh. Siya mismo, minister na siya, hindi may isagawa, tayo pa kaya. Siya, preacher na siya, hindi niya may isagawa, tayo pa kaya. Try nyo lang sa lugar ninyo. Try nyo magpakita ng magandang pag-uugali. Dinobserbahan nyo sila kung paano sila ka-receptive sa sasabihin niya. Pag masagwa ang ugali kasi, hindi ka pa nagpipreach, sarado na yung puso nila. Ito challenge ko sa inyo, maging lahat ng mga, kahit hindi kayo minister, lahat ng mga nabibigyan ng pagkakataong tumayo sa church o tumayo sa harapan ng mga tao sa loob ng church. Pag may services kayo, worship services kayo, may event kayo, sa lahat ng mga ina-assign ninyo na tumatayo. Kung isa ka doon sa mga tumatayo na ina-assign, mararamdaman mo yan sa congregation kung ikaw ay katanggap-tanggap o hindi. Huwag mong baliwalahin yon. Mafe-feel mo yan sa sarili mo kung ang mga tao tanggap ka nila o hindi. Ngayon, bakit meron ka agad yun sa mga tao na may bukas ka agad ang puso at may sarado ka agad ang puso? Bakit meron yon? Alam niyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo totoo kung bakit. Kung bakit bago ka pa makarating doon sa stage, bago ka pa makarating doon sa pulpito, ang mga tao, dinidetermine na nila kung tatanggapin nila ang sinasabi mo, kung paniniwalaan nila sa sasabihin mo o hindi. Bakit meron? Sabihin ko sa inyo totoo, dahil sa naipakita mong asal at pag-uugali sa kanila. Dahil sa mga naobserbahan na nilang pag-uugali mo sa mga nakaraan. Nasa isip nila yon, kaya alam nila na yung sasabihin mo, hindi talaga iyon ang buhay mo. Buhay ng iba yun. Kaya sa kanilang isip, you are fake.
Masakit yun. Pero yun ang katotohanan. Mabasa mismo yung pangalan mo sa program, nagde-determine na yan sa kanyang sarili. Kung paniniwalaan ka o hindi, kung tatanggapin o hindi, sasabihin mo. Pero kung maganda yung ugaling pinakita mo, nabasa yung pangalan mo, ikaw ang mag-opening prayer, excited ang mga yan. Sa isip, nakakabliss talaga yung sister na ito. Nakakabliss talaga yung brother na ito. Yan ang consequence ng mga hindi pag-ayos ng pag-uugali. What you sow is what you reap. Magtanim ka ng sama ng ugali. Huwag mong i-treat ng tama, huwag mong tratuhin ng tama mga tao. Babalik yan sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Sa akin, mas gugustuhin ko na yung pinarangka ako. Sasabihin sa akin, Pastor, Sir, na-offend po ako sa ginawa ninyo. Pastor, sa totoo lang, para sa akin, mali po yung ganitong style ninyo. Mas gugustuhin ko yun kaysa may tinatago-tago at kinikimkim tungkol sa pag-uugali ko. May iniisip na mali tungkol sa akin. Ay, hindi nyo maiwasan yan. Meron talaga yan. Pero yung kung dahil sa masamang ugali mo, hindi tama yon. Hindi na normal yon. Consequence na yon ng mga ipinakita mong masamang ugali sa ibang tao. Kaya sa isip ngayon ng mga tao, pag naaalala ka, imbis na i-bless ka sa kanilang prayer, iba sa kanila, hindi na napipigilan, sinusumpa ka nila. Kala nyo, hindi makaka-apekto yun. Pag sinabi nila, makarma ka sana. Pag sinabi nila, aani ka rin sa ginagawa mo. Pag may mga nagsasabing ganun sa'yo, na hindi mo alam, napapalapit ka doon sa harvest ng mga itinanim mong masamang ugali. Isipin mo lahat ng mga sinabi mo noon sa mga kapwa mo, sa mga ginawa mo noon sa kapwa mo na hindi mabuting gawain. Yung pagtrato mo sa mga tao, yung hindi nila nakita ang pag-ibig ni Kristo sa iyo, isipin mo na lahat ng mga yon. At mag-repent ka para at least kahit paano mapaiksi yung panahon ng iyong pag-aani sa mga bagay na masasama. Is kahit paano malesen yung consequence. Dahil kung hindi, aanihin mo lahat ng mga ginawa mo sa kapwa mo. Pag nagsalita ka, walang control, nakakasakit, babalik yun sa'yo. Masasakit na salita ang maririnig mo. Di para sa'yo talaga, sa totoo lang, para sa'yo ang pagkakaroon ng ethics. Piniprepare mo na nga ang sarili mo na humarap sa Judgment Day. Gumagawa ka pa ng paraan para tratuhin ka ng mga tao ng maayos. Dito tayo magtatapos sa Matthew chapter 7. Pero babalikan ko to sa susunod. Tamang-tama, 1 minute. Matthew 7. Tignan natin yung verse 12. Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. Ano karapatan mo para kontrahin yan? Gawin mo lahat ng makakaya mong kontrahin yan kung kaya mo. Napaka-imposible. Dahil yan ay golden rule na tinatawag. Do to others whatever you would like them to do to you. Ay, huwag mong piliin ng tao. Huwag mong piliin ng tao na paggawa ng mabuti. Dahil wala siyang sinabi dyan na do to others but only your relatives. Do to others but only your best friend.
Wala. Lahat ng mga tao. So, ibig sabihin yan, lahat ng mga taong nakasalamuha mo, lahat ng taong nakasalamuha mo, pagbayad mo ng bills mo, lahat ng pag ikaw ay kumain sa restaurant at kung paano mo itrato yung mga sales, yung mga waitress and waiters, paano mo itrato yung mga sales lady kapag ikaw ay napipikon na dahil kapag ikaw ay lumapit doon sa gusto mong bilhin na damit, hindi ka pa nakakapili, lumalapit na siya kung ano mga sinasabi na niya. Lahat ng mga pinantrato mo sa loob ng bahay, kapitbahay, sa workplace mo, churchmates mo, trabahador mo, mga servants ninyo, lahat ng mga pinantrato mo sa lahat ng mga nakasalamuha mo ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya kung ikaw ay naging plastic sa mga ibang tao, ang daming magiging plastic sa'yo. Lokohin mo yung tao mo, babalik ito sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Lahat ng gagawin mo, no excuse. Walang exempted, lahat ng gagawin mo sa kapwa mo, mabuti man o masama, babalik sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. You're blessed.